Magandang araw mga kabayan. Isa po sa ating pag-uusapan yung naging tugon ng kampo ni Vice President Sara sa Committee on Justice sa House of Representatives kung saan mga kababayan, gigil na gigil po sila dahil ang gusto nila na makaharap si VP Sara at gusto nila sabunin, gusto nila bastusin ay hindi nga sisipot. Kaya itong si Redon mga kababayan, ako po, si Luistro at marami pang iba ay gigil na gigil. Mantakin mo ha, gusto pa nilang ipatawag pati yung mga abogado. Kasi daw, nabastos po sila. Totoo naman talaga mga kababayan. Sila nga yung mga nambabastos sa ating Vice Presidente. At mantakin nyo mga kababayan natin, nasa gitna ng krisis po tayo, nasa gitna po tayo ng isang napakalaking problema ng ating bansa, itong oil crisis. Deklara na nga si Bangag ng state of emergency, abay impeachment pa rin yung iniisip nila mga kababayan. So talagang pressure lang lahat yan. At kahit ayaw nilang pumerma, ayaw nila bumoto na ma-impeach si Sara, sigurado boboto yan sila dahil yan ang utos ng kanilang partido na kumulimbat ng mali-malitang pera. So basahin natin ang ilang punto po dito sa sulat ni Vice President Sara. Napakahaba pero hindi natin babasahin lahat. So sisimulan po natin yung unang paragraph. Sabi dito ni VP Sara, ang suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo at pagkawala ng trabaho. Which is totoo naman. Totoo yan mga kababayan po natin. Mantakin mo, marami rin po yung naglalakad ngayon dahil halos walang masakyan. At ang bangag na gobyerno natin, mga kababayan, anong ginagawa nila? Nag-open ng libreng sakay, dump truck at sasakyan ng mga pulis. At hindi lang po yan ha, kargahan pa ng mga basura yung ino-offer nila. Walang bubong, walang upuan, sobrang init. Second paragraph, sabi ni VP Sara, ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. Sa ganitong paraan, ginagamit ang pagdinig upang makapagsagawa na naman ang House of Representatives ng ikatlong fishing expedition laban sa akin, which is totoo. Sinabi yan ni Representative Rodriguez, na itong ginagawa ng House of Representatives ay isang fishing expedition. At sabi nga ni VP Sara, nagsumiti na rin po siya ng kanyang sagot sa pamagitan ng ad Kotilam. At sa pagtatapos, ito yung sinabi niya, samantala mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino. Which is totoo naman mga kababayan natin. Diba? Sayang yung oras dyan ni Vice President Sara. Ilang oras uupo si VP Sara. Ilang oras uupo ang kanyang mga abogado para lang sa mga panggagagong katanungan against sa kanya. So bakit po si VP Sara magsasayang ng oras na in the first place, pumunta man siya o hindi, humarap man siya o hindi, magpaliwanag man siya o hindi, sumagot man siya, magbigay man siya ng clarification dito po sa mga katanungan nila, sa mga akusasyon na walang katotohanan na puro chismis lamang. Impeach naman talaga nila si VP Sara. May numero na sila eh. Sigurado na yan, mga kababayan po natin. Diba? O sige, pakinggan natin ang sinasabi nitong isang di umano'y nakatanggap na rin ng sobre at paper bag na pera. Vice President Sara Duterte, Fortuna Narvasa Salazar, and Attorney Michael Wesley Poa submitted a letter explaining the Vice President's absence today and their absence as well as counsels for the Vice President. And I will read the main basis for their objection to attending today. Under these circumstances and considering the public statements made by the chairperson, it appears that the committee intends to conduct a trial. I think, Madam Chair, the House Committee on Justice should confront this accusation squarely today. This particular position of the counsels and of the Vice President herself is basically a legal word salad. Ibig sabihin po, wala po itong batayan sa katotohanan.
Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses. Sinasabi niya mga kababayan po natin, legal na palusot. Anong ginagawa nyo, di ba? Ang ginagawa nyo nga is legal din na pagsisira sa dignidad ni Vice President Sara. Legal din na paraan ang pinagagawa nyo, mga gago kayo, para matanggal at hindi na makatakbo sa kahit anong posisyon si Vice President Sara. Dahil takot kayo, takot yung amo nyo na sila ay mananagot at kayo ay mananagot. Tapos gamitin nyo na palusot lang ni BP Sara. Kayo nga yung gumagawa ng palusot eh. Mantakin nyo ha, nasa crisis na po yung buong bansa. Impeachment pa rin yung inaatupag nyo. Pwede ba bukas yan? Pwede sunod na araw? Pucha, solusyonan muna natin yung matinding krisis na nangyayari sa ating bansa. Imbis na unahin natin si Vice President Sara. Mga gago kayo, magbasa kayo sa social media. Ano sinasabi ng taong bayan? Krisis tayo, unahin nyo muna. Diba? At hindi lang po yan, mga kababayan po natin ha. Marami ngayon sa ating mga kababayan na hirap makasakay. Dahil marami po yung hindi nagbiyahe dahil sa sobrang mahal ng krudo. At ang pamasahe, hindi naman tumas. Yung sahod, hindi naman tumas. Ito to yung sinasabi ni BP Sara. Na talagang mas i-priority niya na lang na tumulong. Mas gugustuhin na lang ng ating Vice Presidente. Sinasabi niya, napipiliin niya na lang na ilaan ang kanyang oras sa pagtulong sa mga Pilipino. Which is totoo naman. Kayo, anong ginagawa nyo? Nakakatulong ba itong impeachment na ginagawa nyo? In the first place, alam nyo naman na hindi kayo magtatagumpay. Hanggang House of Representative lang kayo. Hindi nyo ma-impeach si Sara. O sige, sabihin natin na ma-impeach yung si Sara. Bakit? Wala na bang ibang Duterte? Wala na bang kaalyado ng mga Duterte na pwede maghalili sa kanya at maging presidente? Pucha, kulong pa rin kayo. Mananagot pa rin kayo. Laban sa atin pong pangalawang Pangulo, yung pong paggamit ng mini trial ng ilan po sa mga kinatawan ng komite pong ito ay para lamang po sa pagpapaliwanag sa atin pong mga kababayan nung pong pagtakbo ng proseso po na impeachment. Particular, ito pong hearing proper at more particularly to make a distinction from the actual trial which will happen at the Senate. No? So, tingin ko yun lang po yung malinaw po na distinction dito po sa bagay po na ito. And Madam Chair, there is nothing in the rules and the proceedings that we have today which can in fact be considered as unconstitutional. I will read for the record the rules yet again and the constitutional provision. The constitutional provision in Article 9, accountability of public officers. 2, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by a citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing, this hearing, Madam Chair, and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days. Rules. This is the hearing proper that is mentioned in the Constitution and the rules. And part of hearing, any hearing, is the receipt of evidence. Ang sinasabi po ng mga abogado ng pangalawang Pangulo, wala daw pong karapatan ang komite pong ito sa yugtong ito na tumanggap po ng mga ebidensya. Pero alam po natin na sa mga pagdinig, bahagi po ng mga pagdinig ang pagkuha po ng mga ebidensya. Make no mistake, Madam Chair, the committee will fulfill its constitutional mandate to conduct hearings in the context of impeachment. More importantly, make no mistake, we will receive evidence during these hearings. The subpoenas of all the witnesses and documents will be issued. The subpoenas on the audit reports and congressional records will be issued. The subpoenas on the SALNs, on the bank records,
on the tax documents, on the businesses, corporate records of the Duterte Carpio couple and their business interests. So tingnan niyo mga kababayan po natin ha, pating asawa ni Vice President Sara ay dinadamay na rin ngayon nila. So pinapasampina nila yung mga bank account, pati na rin po ng asawa ni Vice President Sara. At syempre naghahanap pa rin po sila ng ilang ebidensya. So malinaw mga kababayan po natin na yung ebidensya nila ay chismis lang. Wala po talagang katotohanan. Ay ang nagigil sila kasi gusto nilang mapahiya yung ating Vice Presidente. Ayaw naman nila na yung mga legal counsel lang ni Vice President Sara ang humarap. Diba? At kung humarap pa ng kampo ni VP Sara, hindi naman pwede magtanong sa sinasabi nilang mga testigo. Di useless din naman. Magsasayang lang ng oras ang kampo ni Vice President Sara. At alam nyo mga kababayan po natin marami pang dapat papanagutan. Marami pang dapat pag-uusapan. Marami ang dapat unahin. Ikumpara mo dito po sa impeachment na ito. Again, mga kababayan, pagsasayang po ng pera ng taong bayan. Balita ko, hindi lang milyon bilyon ang kailangan gagastusin sa impeachment ni Vice President Sara. So, nasaan yung sinasabi ni Bongbong Marcos na pagtitipid? Puntahan natin ang sinasabi ni Congressman Rufus Rodriguez. Sabi niya, there is no need for the Vice President to appear in hearing because that is her right. So, sinasabi po ni Congressman Rufus Rodriguez, which is totoo naman, mga kabayan. Bakit kailangang mag-attend ni Vice President Sara? Karapatan niya po yun, kung umatid siya o hindi. At the same time, magsasayang lang ng oras si VP Sara. Grabe yung crisis ngayon. Sila pa yung unahin ng ating Vice Presidente. Bakit hindi nila unahing tugunan muna yung pangunahing problema ng ating bansa, mga kababayan? Okay, sa pagpapatuloy ng ating update, paki-like muna ng video ito. Sabi ni Luistro, wala daw katotohanan yung allegation na nitong si Congressman Toby Chanco na may funding sa impeachment ni Vice President Sara. Of course, wala talagang aamin yan, mga kababayan. Pero gaya ng sinasabi nitong ni Luistro, dahil daw kay Bongbong Marcos, dahil kay Martin Romualdez, bumaha ng biyaya sa kanyang distrito. So, ibig sabihin, ngayong impeachment ni Vice President Sara, malamang bumabaha din ng biyaya sa House of Representatives. Bakit? Tingnan mo naman yung mga reaction nila, mga kababayan po natin. Kung gaano sila kagigil na ma-impeach si VP Sara. Pero tingnan nyo ang tunay na problema ng ating bansa. Yung manok 324 na, yung bigas 67 na. Kasi ang pagtaas ng crude at gasolina, tuloy-tuloy yun. Damay-damay na lahat yan. Diba? So, mga Pilipino, mga kababayan natin, mantakin nyo, sobrang taas na ng bilihin. Tapos yung mga ito, hayahay sa House of Representatives. Nakaupo lang, naka-aircon, walang ibang iniisip, kundi ang impeachment ni Sara Duterte. Ang sarap ng kanilang pagkain, mamahalin, tubig, lahat yan pera ng taong bayan. May isa pa akong nakitang congressman na pinopropose niya na ipasara ng maaga yung mga shopping mall para makatipid daw po ng enerhiya or kuryente. Bakit hindi nila itigil yung pagdinig na yan? Na ilang oras, sayang yung enerhiya, sayang yung tubig, kuryente. Di ba? Sayang yung oras nila na supposed to be nagagamit para po sa mga importanteng bagay. Diba? So gusto nila makatipid. Di wag din sila kumuha ng sahod. Dapat yung mga kongresista, wag muna sila kumuha ng sahod. I-donate muna nila yan para makatulong na maipsan ang krisis sa ating bansa. 200,000, 300,000 ang kanilang sahod. Yung mga bonus nila, ayuda nila. Yung mali-malita nilang pera, ibalik muna nila. Yun muna yung gastusin nila para sa taong bayan. So ngayon, palagay nyo mga kababayan, kung mayroon man funding sa impeachment ni VP Sara, aamin kaya ito? Malamang, hindi. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan po natin. The councils of Vice President. Ang tindi pala nito, mga kababayan natin, ito pakita ko to sa inyo. Nagkasingil. Mayroon palang pondong pera na 10 bilyon sa isang ahensya ng gobyerno.
pero hindi pwedeng galawin dahil wala daw po aprobado ng Kongreso. So ano kaya siya ng gobyerno ito? Bakit hindi magamit-gamit sa panahon ng krisis? Nagkasingilan sa Senado kaugnay ng 10 bilyong pisong pondo na pwedeng ipambili ng dagdag langis. 10 bilyon ha. Meron pa lang 10 bilyon, saan nakatabi yun? Baka mapupunta lang po yan sa bulsa ng mga magnanakaw. Ayon po sa Energy Department, walang basbas ang Kongreso para magamit ito. Bagay na galit na sinagot ng isang senadora. We want to activate yung funds ng GOCC natin to GOCC, Government-Owned Corporation, okay. be able to address yung inventory natin in country to keep it at a healthy level. Pero ayon mismo sa Department of Energy, kahapon lang sila sumulat sa Kongreso na nakabreak ngayon. Tila nagalit na si Ligarda dito. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Because Malaki yun ha, PNOC pala yun. Government-Owned Corporation, 10 bilyon. O yan pala, may mga pera pala nakatago dyan. Ilabas nyo na yan. Kaysa mapunta pa sa bulsa ng mga magnanakaw. it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito eh. Nako. Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Wala no Yun. Kasi itong si Karen, mga kababayan po natin, galit na po siya pumunta. Bago siya pumunta, galit na po itong si Loren Ligarda. Pagdating niya, galit na. O, ayan, nasabon. sa pagdinig, si Energy Secretary Sharon Garina nagpasabing hindi makakadalo. Pero matapos hanapin ni Senador Legarda, dumating rin si Garin kinahapunan. Tinanong siya Tingnan nyo mga kababayan natin, na-pressure tuloy na pumunta si Garin kahapon sa Senado. Dahil galit nga yung mga senador. Mantakin mo yung hearing, napaka-importante. No? Para po sa masolusyonan ang krisis ng produktong petroleum. Siya wala. Siya nga yung pinaka-importante. Napilitan siya pumunta. tungkol sa napaulat na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng matigil ang paglipad ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Kung ganyan po ang sinasabi ng Department of Energy, hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? Yung problema nga ayaw nila aminin na krisis, di ba? Tapos kinabukasan, si Bongbong Marcos, sinasabi niya walang krisis, nagdeklara po ng state of emergency. Mantakin nyo ha, sinasabi niya na walang krisis mga kababayan, pero bakit nagdeklara po siya ng state of emergency? So talagang may krisis. Yung problema sa gobyerno natin mga kababayan, wala po silang GC para po sana magpasahan po sila ng mga impormasyon. O tingnan mo, gasolina, 53 days na lang. Diesel, 45 days. Kerosene, marami. Almost 3 months, 97. Ito yung problema. Jet fuel, 38 days na lang. Fuel oil, 61%. And LPG is pinakamaliit ang kanyang supply, 23%. So malapit na mauubusan pala tayo ng LPG. So ngayon, sinasabi ng Secretary ng Department of Energy, kinakausap niya na daw po, yung mga restaurant, yung mga malaki yung pagkukonsume ng LPG, na dahan-dahan na lang daw. Paano yan? Hindi sila magluluto, hindi sila magninegosyo. Obligasyon ng gobyerno yan eh. Sila yung gumawa ng paraan, hindi yung mga negosyo kailangan ipasara dahil maubusan ng LPG. Diba? So ano yung alternatibong paraan para masolusyonan ito? Impeachment ni Vice President Sara, yung kanilang alternatibong paraan. No? Ulitin ko mga kabayan, sa ngayon, wala pa rin silang magagawa kasi busy pa rin sila sa impeachment ni Vice President Sara.